Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Tago niyo na lang ako sa pangalang Jonathan. Nangyari ito noong early 2000. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong taon, ngunit kailanman ay hindi ko malilimutan ang panahong yon. Bago ang lahat, taga Maynila po ako. Noong panahong ito, naghahanap po ako ng trabaho. Nabuburyo na kasi ako sa loob ng bahay. At isa pa, gusto ko ring makatulong sa pamilya ko. Kakagraduate ko lang ng high school noon. Mabuti na lang at nakatulong ang pagiging repeater ko kaya hindi na ako minor de edad. 18 taong gulang na ako noon. Isang araw nalaman ko kay Aling Pipay na taga-amin na may kakilala siyang naghahanap ng tauhan sa kanilang bahay. Ang kaso, malayo ito. Nasa Visayas, sa isang isla na hindi ko na lang babanggitin. Napagtanto kong mapapalayo ako sa pamilya ko. Ngunit nang malaman ko rin kay Aling Pipay ang sweldo, nanlaki ang mga mata ko. May kalakihan pala ang sahod. Hiningi ko na lang sa ginang ang contact number ng magiging amo ko sakaling magdesisyon akong tanggapin ang trabaho. Pinayuhan pa nga niya ako na tawagan ito kapag sigurado na ako at hindi na nagdadalawang isip. Sabihin ko na lang sa magiging amo ko na nirefer ako ni Aling Pipay. Napatango na lang ako at nagpasalamat sa kanya. Napangiti si Aling Pipay sa akin pero sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakadama ng kaba. Ewan ko kung dahil ba yun sa makahulugang ngiti niya. Pero bigla akong nagdalawang isip kung tutuloy pa ako roon. Bukod kasi sa wala akong kakilala sa lugar na yun, wala rin akong pamasahe. Samantala, naisipan kong magsimba ng araw na yon dahil linggo. Gusto kong humingi ng gabay kung dapat ba akong tumuloy o hindi. Narinig ko pa nga ang homily ng pari, huwag matakot sa mga adlang sa buhay. Ayon sa kanya, ang bawat nilalang na gumagawa ng mabuti ay may kokontra. Ngunit ituloy mo lang ang dapat gawin at palaging manalangin dahil walang pagsubok na hindi malalagpasan kung may pananalig sa Diyos. Tandang-tanda ko ang mga salitang yun, Sir Jupiter. Pagkatapos ng misa, nakapagpasya na ako. Tutuloy ako at tatanggapin ang trabaho. Habang palabas ako ng simbahan, medyo nagulat ako nang may biglang kumalabit sa akin. Napasulyap ako. Isa itong babae na sa tingin ko ay may pusong lalaki. Mukhang nasa 18 hanggang 20 anyos ang edad nito. Nagtitinda pala siya ng sampagita at inaalok niya ako. Dahil gusto kong magsabit ng sampagita sa Santo Niño na nakapwesto sa aming maliit na altar, bumili ako sa kanya. Nagpasalamat naman siya sa akin pero bago ako makalayo, bigla ko siyang narinig na nagsalita. Huwag akong tumuloy sa pupuntahan ko. Napalingon ako sa kanya pero nakinggulan ko nang makita kong may kausap siyang ibang bumibili. Naguguluhan tuloy ako kung galing ba talaga sa kanya ang boses na narinig ko. Napakibit-balikat na lang ako at naglakad pauwi sa amin. Walking distance lang naman ang bahay namin mula sa simbahan. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong nag-aaway na naman ang mga magulang ko. Hindi na bago sa akin yun, Sir Jupiter. Ang tatay ko kasi ay isang sabongero, samantalang ang nanay ko naman ay nagkakandakuba sa paglalaba upang may maipakain sa amin. Hindi ko na lang sila pinansin pa. Total, hindi naman sila nagkakasakitan. Simulat sa pool, puro bunga-ngaan lang talaga sila. Ang nakakaawa lang ay ang pag-iyak ng dalawa kong nakababatang kapatid na labis na aapektuhan sa kanilang komosyon. Ang mga pangalan nila ay Darwin at Sheena. 8 taon si Darwin, samantalang si Sheena ay 6 na taong gulang. Dahil sa pagod at gulong naganap sa bahay, naisipan kong magpahinga muna. Nahiga ako sa papag at ipinikit ang aking mga mata.
Hindi pa man nagiinit ang likod ko sa higaan, may narinig na akong kumakatok sa pintuan ng aking silid. Bumangon ako at pinagbuksan ito. Si Sheena pala. Namumugto pa rin ang kanyang mga mata pero napansin kong huminto na ang aming mga magulang sa pag-aaway. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Ang sagot niya, gusto niya lang akong makausap dahil nalulungkot siya. Napatango na lang ako at pinaupo siya sa papag. Tinanong ko rin kung nasaan si Darwin. Sabi niya lumabas ito at nakipaglaro sa mga kaibigan. Napansin kong malungkot pa rin ang mukha niya. Para mapasaya siya, nagtanong ako tungkol sa kanyang pagkanta. Ito na ba talaga ang gusto mong maging paglaki mo? Hindi nga ako nagkamali sa tanong ko dahil napatango siya. Unti-unti na siyang ngumingiti, kaya napangiti na rin ako. Hindi nagtagal, hiniling ko sa kanya na kantahan niya ako. Tumango naman siya at nagsimulang kumanta habang nakatitig sa mukha ko. Inawit niya ang kanta ni Olivia Newton-John na may pamagat na I Honestly Love You. Ganun kasi maglambing ang kapatid ko. Inaawitan niya ako habang nakatitig sa mukha ko. Gusto niya na kapag natapos na siyang kumanta, huhusgahan ko kung maganda ba o hindi ang kanya pag-awit. Yun at yun lang rin palagi ang kinakanta niya. Ganun pa man, hindi pa rin ako nagsasawa. Maganda naman kasi ang boses ni Sheena. Pinalakpakan ko siya matapos niyang umawit. Pero sa hindi malamang dahilan, kahit kaaya-aya naman ang boses ng kapatid ko, hindi ko alam kung bakit nagsitindigan ang balahibo ko habang binibigkas niya ang mga liriko kanina. Nang makatulog na siya sa tabi ko, naisipan kong kalkalin sa bag ko ang makapal na diksyonary. English-Tagalog yun, Sir Jupiter. Mabuti na lang at may songbook kami kung saan nakalagay ang mga lyrics ng mga kanta. Naroon rin ang liriko ng I Honestly Love You ni Olivia Newton-John. Mano-mano ko itong isinalin sa Tagalog gamit ang diksyonary. Ang naintindihan ko lang sa liriko ay tungkol ito sa isang taong nagtapat ng pagmamahal sa isang tao. Ngunit hindi ito tinanggap. Kahit alam niyang hindi masusuklian ang kanyang damdamin, inihayag pa rin niya ito dahil napakahalaga ng taong iyon sa kanyang buhay. Pero may iba akong interpretasyon sa awiting ito, Sir Jupiter. Para itong kanta ng isang taong may taning na ang buhay. Parang may hidden dark message ito at ito ang pagkakaintindi ko. Bago siya mawala sa mundo, naglakas loob siyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Kahit batid niyang kailanman ay hindi na ito masusuklian dahil siya ay mamamatay na. Napatitig ako kay Sheena ng sandaling yun. Hindi ko alam kung bakit pero sa dinami-rami ng makabagong awitin, mas pinili pa niyang kantahin ang isang lumang kanta. Sa loob-loob ko, tatanungin ko na lang siya kung bakit paborito niya ito at kung saan niya unang narinig ang awitin bago siya mahumaling dito. Tinabihan ko siya at niyakap. Naisipan ko munang maidlip. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan na panaginipan ko ang isang nakakakilabot na eksena. Sa harap ko may isang mahabang mesa. Punong-puno ito ng mga lamang loob. Hindi ko lang matukoy kung sa tao o sa hayop. Ang labis na nagpahindik sa akin, dinadapuan ito ng napakaraming busog na langaw. Hindi nagtagal, may lumapit na isang lalaki. Natatabingan ng maskara ang kalahati ng kanyang mukha. Nakasuot siya ng pangmedisina at may kinuha siyang isang piraso ng lamang loob. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung pinag-aaralan niya ito o may balak siyang gawin dito. Tapos sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lang lumitaw sa harapan ko si Sheena. Paulit-ulit niyang binibigkas ang, "Kuya, kuya." Napabalikwas ako ng bangon, Sir Jupiter. Doon ko napagtanto na binabangungot pala ako. Nagising din si Sheena dahil sa paglundo ng papaggawa ng biglaan kong pagbangon. Nag-aalalang nagtanong siya kung ano ang nangyari sa akin. Para hindi siya mag-alala, sumagot ako ng wala. Tamang-tama naman, tinawag na kami ni Nanay para magtanghalian.
Nagtungo na kami sa kusina para magsalo-salo. Naroon na rin si Darwin. Napansin kong wala si tatay, kaya tinanong ko si nanay. Ang sagot niya, nagtungo sa barkada matapos nilang mag-away. Napabuntong hininga ako. Batid ko kasi na uuwi na naman siyang lasing mamayang gabi. Ganun siya tuwing hindi sila nagkakaintindihan ni nanay. Samantala nabanggit ko kay nanay ang tungkol sa trabahong a-applyan ko. Nang marinig ito ni Sheena, agad siyang nag-react. Aniya, "Huwag kang umalis kuya, mapapalayo ka sa amin." Pinagpaliwanagan ko siya. Sinabi kong ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa pamilya namin dahil gusto kong makatulong. Si nanay naman ay sumagot ng, "Ikaw ang bahala. Nasa tamang edad ka na rin naman." Sinabi rin niya na makitawag na lang ako sa landline sa tindahan ni Aling Bebang para makausap ko ang magiging amo ko. Matapos naming mananghalian, agad akong nagtungo sa tindahan para makitawag. Hanggang sa makausap ko si Ma'am Viviana. In-interview niya muna ako at sinagot ko ang lahat ng kanyang katanungan. Matapos nito, sinabi ko na si Aling Pipay ang nag-refer sa akin. Labis kong ikinatuwa ang kanyang tugon. Tanggap na ako sa trabaho. Sinabi rin niya na siya na ang bahala sa aking pamasahe dahil magpapadala siya ng pera at pocket money. Sobra akong nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpunta ako kay Aling Pipay para personal na magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanyang suhestyon, hindi ako makakahanap ng trabaho. Napangiti naman siya at sinabing, "Walang anuman. Gawin mo lang ang the best mo sa trabaho." Pagka-uwi ko sa amin, masaya kong ibinalita kay nanay ang tungkol dito. Natuwa siya, pero hindi ganun ang reaksyon ng dalawa kong kapatid. Ang katuwiran nila, mapapalayo ako sa kanila. Mawawalan sila ng kuya at walang magtatanggol sa kanila laban sa mga bully. Ipinaliwanag ko naman sa kanila na ginagawa ko ito para rin sa kanila. Gusto ko na makapag-aral kayo ng kolehiyo balang araw para hindi kayo matulad sa akin. Saka may magtatanggol naman sa inyo kapag wala ako. Si nanay at si tatay. Mahal na mahal nila kayo, kaya huwag kayo mag-alala. Dahil dito, kahit papaano ay unti-unti kong napapaunawa sa kanila ang aking desisyon. Unti-unti ko na rin silang nakukumbinsi. Kinagabihan, habang nakahiga na ako sa kama, may narinig akong kumakatok sa pintuan. Tumayo ako at pinagbuksan ito. Si Darwin at Sheena pala. Ang sabi nila, gusto nila akong makatabi sa pagtulog. Mabuti na lang, Sir Jupiter. Medyo maliit pa lang sila noon at may kalakihan ang higaan ko. Kaya napapayag nila ako. Naitanong ko pa sa kanila kung bakit gusto nila akong makatabi. Ang tugon naman ni Darwin ay dahil aalis na ako sa mga susunod na araw. Gusto nilang sulitin ang mga sandaling kasama nila, ang kuya nila. Dahil dito, labis naman akong naantig. Habang nagpapaanto, kinayaan ko na lang sila na maglaro sa kwarto ko. Sa pagkakaalala ko noon, dala pa nila ang board game na Snake and Ladder. Maingay sila pero naiintindihan ko naman dahil natural lang sa mga bata. Hindi nagtagal, napansin ni Sheena na hindi ako makatulog. Saglit siyang nagpaalam kay Darwin na hihinto muna sa paglalaro. Pagkatapos ay tinabihan niya ako at nagtanong kung gusto ko ulit marinig ang kanta niya. Dahil malapit na akong umalis at mapapalayo sa mga kapatid ko, sinabi kong gusto kong nang marinig ang boses niya. Dagdag ko pa, galingan niyang pagkanta nang sa gayon ay antukin na ako at makatulog. Sinimulan na nga niya ang pag-awit sa akin. Tulad ng dati, nakaharap siya sa akin. Nakahiga ako ng patagilid noon kaya ganoon rin ang ayos niya. Habang inaawit niya ang liriko ng I Honestly Love You, ramdam kong naroroon ang talento ng aking kapatid. Pero ang kantang yun, parang may misteryo talaga para sa akin, lalo na ang mga linyang, "Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go.
At ang bahaging, "There you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this." Sir Jupiter, nangingilabot ako tuwing inaawit ni Sheena ang mga bahaging yon. Hindi ko alam kung paranoid lang ako, pero may bumubulong sa kaibuturan ng aking isipan na may magpapaalam. Isang taong malapit sa buhay ko. Sa kabila ng kaba na nararamdaman ko, unti-unti pa rin akong inantok. Nang matapos siyang kumanta, pinalakpakan ko siya at sinabing napakahusay niya. Sinabi ko rin na malayo ang mararating niya at hinihiling kong sana ay sumali siya sa mga singing contest. Napangiti siya ng matamis at pabirong nagtanong kung ilan ang i-rate ko sa talento niya. Sabi niya 1 hanggang 10 ang sukatan. Habang natatawa, sinabi kong 100 ang rating ko sa kanya. Napakagaling niya kasi at alam kong ibinibigay niya palagi ang 100%. Natawa na lang rin siya at nagsabing, bolero ako. Ginatungan pa ito ni Darwin na binobola ko lang daw talaga si Sheena at baka kasi umiyak ito kapag sinabi ko ang totoo. Maya-maya pa, nagpatuloy na sila sa paglalaro ng board games. Sinabihan ko na lang sila na hinaan ng boses dahil matutulog na ako. Nang tuluyan na akong makatulog, hindi ko inaasahan na makakapanaginip na naman ako ng masama. Napunta raw ako sa isang lumang bahay, Sir Jup. Hindi pamilyar sa akin ang lugar. Hindi nagtagal, may narinig akong nagpapatugtog ng piano sa isang kwarto. Dahan-dahan akong humakbang patungo roon dahil gusto kong masilayan kung sino ang nagpapagana ng instrumento. Habang naglalakad ako, napagtanto kong pamilyar ang tugtog. Hindi ko lang matandaan kung sa radyo ko ito napakinggan. Sa aking paglapit, nakarating na ako sa tapat ng kwarto. Nalaman kong isang babae pala ang tumutugtog ng piano. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot siya ng pulang damit at paldang matingkad sa aking paningin. Maya-maya pa nabigla ako nang kantahin niya ang "I honestly love you." Kung gaano katingkad at nakakasilaw sa paningin ko ang pulang kasuotan niya, ganoon rin naman ang kanyang boses. Parang tinutusok ang tenga ko. Sinabayan pa ito ng matinding pagtugtog niya sa piano. Pinagdidiinan niya ang bawat pagpindot ng mga tekla. Nang matapos siyang kumanta, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nabigla ako nang makita ang kanyang itsura. Nakanganga ng malaki ang bibig, nakatirik ang mga mata at lumuluha ng maraming dugo. Nagulat pa ako nang bigla siyang lumutang sa ere at parang usok na lumapit sa akin. Dahil dito napabalikwas ako ng bangon. Nasilayan kong mahimbing nang natutulog ang dalawa kong kapatid. Katabi ko sila. Doon ko napagtanto na kanina pa pala ako tulog bago ako nakapanaginip ng masama. At dahil ilaantok pa rin ako, muli akong humiga at natulog. Kinaumagahan, nalaman ko na naroon na si tatay. Inahayag ko kay tatay na pupunta ako sa malayong probinsya upang magtrabaho. Kaya naman, pumayag siya. Gusto lang naman kasi niyang maambunan ng grasya. Pero ayos lang yun. Tatay ko naman siya eh. Samantala, sumapit na ang araw ng aking pag-alis papunta sa lalawigan. Hinatid pa ako ng pamilya ko sa pier. Ginamit pa ni tatay ang kanyang tricycle na matagal nang nakatenga. Maihatid lang ako sa pantalan. Mukhang nagkaayos na rin sila ni nanay. Barko ang napili kong sakyan dahil ayoko ng eroplano. Mas gusto ko pang pagmasdan ng karagatan kaysa sa alapaap. Nagpaalala naman si nanay at tatay na tumawag ako sakaling magkaroon ng problema. Napatango na lang ako at sinabing tatandaan ko yun. Samantala, lumapit sa akin ang mga kapatid ko at isa-isa akong niyakap. Humiling sila na sana maaga akong makauwi. Sinabi ko sa kanila na madali lang ang 1 taon. Yun kasi ang tagal ng aking kontrata sa trabaho.
Pinaalalahanan ko pa si Darwin na palaging bantayan si Sheena at dagdag ko pa palagi silang mag-iingat. Napatango naman siya bilang pagsang-ayon sa akin. Samantalang si Sheena, pinaalalahanan ko na palaging kumanta upang sumikat siya bilang isang mga awit balang araw. Napatango siya, ngunit ang sabi niya wala na siyang kakantahan gabi-gabi. Medyo malungkot pa ang boses niya nang bigkasin yon. Natawa ako at banayad na hinimas ang kanyang buhok. Sinabi ko sa kanya na naroon naman sina nanay, tatay at Darwin na maaari niyang kantahan. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataong usisain siya kung bakit paborito niya ang kantang yon at saan niya iyon napulot. Aniya, napanaginipan lang niya ito. Gabi-gabi raw siyang nakakapanaginip ng isang babae na tumutugtog ng piano sa kanilang bahay. Mahaba daw ang buhok nito at palaging kinakanta ang I Honestly Love You. Dagdag pa niya kahit na pangmatanda na ang kanta, napakaganda pa rin itong pakinggan kaya naging paborito niya. Nagkataon rin na mayroon kaming songbook ng awitin yon. Matalino ang kapatid ko, nakakapagbasa na siya ng English kahit na bata pa siya. Bigla ko siyang tinanong, Sir Jupiter, kung ano ang itsura ng babae. Kung nakakatakot ba ito at lumuluha ng dugo? Mariin siyang umiling at sinabing hindi nakakatakot ang itsura nito. Sa halip, maganda pang araw ito at mayroong maamong mukha. Dahil dito, nabigla ako. Kabaliktaran kasi yon nang nakita ko sa panaginip. Ang nakapagtataka lang, parehong kinakanta ang awitin na yon. Marami masana akong itatanong kay Sheena tungkol sa misteryosang babae sa aming panaginip nang biglang tawagin ako ni tatay at sabihing malapit ng umandar ang barko. Inaamin ko na late ako dahil tinanghali ako ng gising. Kaya tama si tatay, malapit nang tanggalin ang hagdanan ng bapor. Nagpaalam ako sa kanila at isa-isa ko silang niyakap. Hahakbang na sana ako palapit sa barko nang bigla akong tawagin ni Sheena. May inaabot siya sa akin, isang maliit na papel na parang litrato. Wallet size yon, Sir Jupiter. Dahil nagmamadali ako, kinuha ko ito at agad na umakyat sa barko. Nang nasa biyahe na ang barkong sinasakyan ko, tinignan ko ang larawan. Nabigla ako, hindi ako maaaring magkamali. Ang babaeng ito ang nakita ko sa panaginip. Maganda nga siya, pero nagtaka ako't napatanong sa sarili. Sino siya at paano nakuha ni Sheena ang litrato na ito? Sayang lang at hindi ko na itanong sa kapatid ko ang ukol dito. Wala pa akong cellphone noon. Hindi pa kasi gaanong uso. Napagpasyahan ko na lang natatawagan ko siya kapag nakarating na ako sa probinsya. Pero sa oras na yon, hindi na ako makapaghintay pa. Alam kong nakauwi na sila sa bahay dahil 3 oras na ang lumipas. Kaya naghanap ako ng landline sa barko. Nagpunta ako sa lounge at sa lobby, pero wala. Hanggang sa natuklasan kong mayroon sa reception area. Nagpaalam ako sa staff na makikigamit ng telepono at mabuti na lang pinayagan ako. Wala kaming landline sa bahay kaya tinawagan ko na lang ang tindahan ni Aling Bebang na may telepono. Makikiusap sana akong ipasa ang tawag kay Sheena, pero nang madial ko na ang numero, walang sumasagot. Out of coverage area. Ilang beses pa akong tumawag pero wala pa rin nagbago. Out of coverage area pa rin. Kaya sumuko na ako at nagpasalamat na lang sa staff. Bigla kong naramdaman na puno na ang pantog ko kaya naghanap ako ng CR. Dali-dali naman akong nagtungo roon dahil marami rin ang nagpaparoon at parito. Pagpasok ko sa isang cubicle, agad akong umihi. Paubos na ang ihi ko nang bigla kong marinig ang isang mahina ngunit malinaw na pag-awit mula sa kabilang cubicle.
Pabulong lang yun, Sir Jupiter, pero maririnig pa rin. Napahinto ako. Boses ito ng isang babae. Nagtaka naman ako kung bakit may babaeng gumagamit ng CR na yun. Nagsitindigan ang balahibo ko nang marinig ko ang kinakanta niya. I honestly love you. Dahan-dahan akong lumapit sa cubicle na yon. Nais kong malaman kung sino ang nasa loob. Nang nasa tapat na ako, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Tinulak ko ang pinto. Agad itong bumukas, hindi pala nakalak. Pero Sir Jupiter, wala akong nakitang tao roon. Sa halip, sinalubong ako ng nakakaginaw na pag-ihip ng hangin. At hindi lang yun, biglang may bumulwak mula sa inidoro. Nasilayan ko ang isang napakahabang buhok na unti-unting umaangat. Agad kong sinara ang pinto at patakbong nilisan ang CR. Hindi ko alam kung bakit, kahit tirik pa ang araw, mayroon nang nagmumulto. Napatanong tuloy ako sa sarili, bakit nagkakanito? Nababaliw na ba ako? Mabuti na lang, lumipas pa ang isang araw at hindi ko na muling naranasan yon, Sir Jupiter. Nakakapag-CR pa naman ako pero hindi ko na ulit nakita ang kakaibang pangyayari. Dito na lang ako nakahinga ng maluwag. Sa loob-loob ko baka sobrang stress ko lang kaya ako naranasan yon. Nasa akin pa rin ang litrato na ibinigay ni Sheena. Siya nga pala ang babae sa larawan ay nakaupo sa harapan ng isang piano. Mukhang nagpe-play siya dahil ang dalawang kamay niya ay nakapatong sa mga tekla, pero ang kanyang mukha ay nakaharap sa kamera at may matamis na ngiti. Base sa resolution ng litrato, kuha ito noong 1980s. Pero inaamin ko, Sir Jupiter, maganda naman talaga ang babae sa larawan. Sa itsura niya para siyang isang Filipino-Chinese. Pero habang tinititigan ko ito ng matagal, bigla akong kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Siyempre alam kong ang nagmamay-ari ng litrato ay matagal nang yumao. Yun ang dahilan kung bakit napanaginipan ko siya. Lumuluha ng dugo habang nakatirik ang mga mata. Samantala, dumaong na ang barko sa isang probinsya. Pero hindi pa ito ang destinasyon ko. Kailangan ko pang sumakay ng motorboat papunta sa patutunguhan kong isla. Sinubukan ko munang tumawag sa tindahan subalit out of coverage pa rin. Dahil kailangan ko pang sumakay ng motorboat, ipinagpaliban ko na muna ang pagtawag at sumakay na roon. Nang makarating na ako sa isla, agad akong nagtungo sa malaking bahay kung saan ako magtatrabaho bilang hardinero, Sir Jupiter. Ngunit sinabi sa akin ni Ma'am Viviana na hindi ako noon maa-assign. Sa halip, sa kabilang bahay nila. Mas maliit umano ito. Lumang bahay nila yon at ibinebenta na nila. Magiging caretaker ako roon hanggat wala pang bumibili ng bahay at lupa. Pero bago yun, mananatili muna ako sa malaking bahay sa loob ng 2 linggo bilang hardinero. Siya nga pala, palaging wala ang asawa nitong si Sir Raul dahil abala ito sa negosyo. Sa loob ng 2 linggo, naging hardinero ako roon. Pero all around pala ang trabaho ko. Ayos lang naman, basta may hanap buhay na ako sa wakas. Sa sobrang pagkaabala ko, hindi ko na rin natawagan ang pamilya ko sa Maynila. Pero sa pakiramdam ko noon, mukhang ayos naman sila. Hanggang sa sumapit na ang araw ng paglipat ko sa lumang bahay. Ang personal driver pa ni Ma'am Viviana ang naghatid sa akin. Pagdating namin doon, nakita ko na maliit lang pala ito. Bungalow lang, pero malawak ang paligid. Tama ang sinabi ni Ma'am Viviana, bagamat luma ang bahay, napakaganda pa rin ito at parang bago. Paano ba naman makulay pa ang mga pintura at kumpleto pa sa mga kagamitan? Hindi na ako nagtanong sa personal driver ni Ma'am Viviana. Paano ba kasi? Mukha siyang masungit. Para sa akin, sapat nang naihatid na niya ako sa aking bagong pinagtatrabahuan.
Ang tanging paalala niya sa akin ay tumawag tuwing katapusan ng buwan para sa sahod ko at nang maihatid ko ito kina Ma'am Viviana. Nagbigay siya ng numero kaya naman tinandaan ko ito. Mahalaga yun dahil sweldo ko ang usapan. Magpapadala pa ako ng pera sa pamilya ko sa Maynila. Unang araw ko pa lang doon, wala naman akong naramdamang kakaiba. Paano ba naman ako may stress? Kumpleto na ang lahat. May pagkain, may inumin, pati alak meron pa. Maayos ang higaan at may telebisyon. Parang akong hindi nagtatrabaho, Sir Jupiter. Ang tanging ginagawa ko lang, manatili roon at bantayan ang mga ari-arian. Siyempre, isama na rin ang paglilinis. Kung tutuusin, hindi ito nakakapagod. Para lang akong nag-eehersisyo at hawak ko pa ang aking oras. Samantala, pagsapit ng 1 linggo ko roon, doon ko unang beses naramdaman ang kakaiba sa bahay. Paano ba naman may nakikita kong ahas sa salas? May kaalaman naman ako tungkol sa ganitong hayop at base sa itsura nito, hindi naman ito makamandag. Isa itong sawa. Ang nakapagtataka lang ay kung paano ito nakapasok. Araw-araw naman akong naglilinis sa labas ng bahay. Ang mga tuyong dahon ay sinisiga ko pa kaya imposible namang may makapagtago roon o gawing pugad ng ahas. Minsan, sinundan ko ang ahas at nakita kong pumasok ito sa lumang aparador. Hinayaan ko na lang ito. Tutal, maliit lang naman. Dumating na ang araw ng sahuran kaya tinawagan ko ang numero ng driver. Mabilis naman siyang dumating. Habang nasa loob ng kotse, nausisa ko siya tungkol sa ahas. At tama nga ako ng hinala, Sir Jupiter. Masungit nga siya. Ang sabi niya sa akin kung pagod na ako sa trabaho, mag-resign na lang daw ako. Aniya, pati ba naman ahas ay puproblemahin pa niya? Kung may ahas daw, patayin ko na lang. Dahil sa sagot niya, hindi na ako nagtanong pa. Tahimik lang akong naghintay hanggang sa makarating kami sa mansyon. Pagdating namin, naibigay na ni Ma'am Viviana ang sahod ko. Nagulat ako, ang laki. Sa loob-loob ko, dito na yata ako aasenso kapag tumagal ako sa kanila. Kaya't nagtungo ako sa bayan at naghanap ng remittance center. Nang makakita na ako, agad akong nagpadala ng 5,000 piso sa pamilya ko. Pagkatapos, tinawagan ko sila. Si Nanay ang sumagot. Sir Jupiter, nagulat ako sa kanyang inihayag. Aniya, nawawala si Sheena. Ilang linggo na siyang hindi nakikita. Nataranta ako at hindi ako mapakali. Natanong ko kay nanay kung paano ito nangyari. Dagdag ko pa ipahanap agad sa mga pulis. Wala akong magagawa dahil abala ako sa trabaho kaya't pinaalalahanan ko siya na magpaprint ng maraming larawan ni Sheena. Ang sagot naman ni nanay, kinidnap ang kapatid ko pati ang 3 kalaro nito. Natangay rin ng itim na van. Sinabi niya na ginagawa na ng mga otoridad ang lahat upang matuntun ang mga bata. Ang sagot ko naman sa kanya, ipinapanalangin ko na sana imatagpuan na sila at walang masamang mangyari kay Sheena. Imbis na maging masaya ako noon, Sir Jupiter, dahil araw ng sweldo at nakapagpadala na ako ng pera, napalitan ito ng labis na pag-aalala. Nang matapos kong makausap si Nanay Lu, lugo-lugo akong nagbalik sa binabantayan kong bahay. Hindi na ako nagpahatid sa driver dahil kabisado ko naman ang daan pabalik. Naglinis na lang ako ng paligid upang kahit papaano malimutan ang sobrang pag-aalala ko para kay Sheena. Bigla kong naalala ang sinabi ng babaeng nagtitinda ng sampagita sa simbahan noong nasa Maynila pa ako. Yung tomboy. Matatandaan na binigyan niya ako ng babala na huwag pupunta sa probinsyang ito. Dito ko napagtanto, may kinalaman kaya siya sa pagkawala ng kapatid ko? At bakit parang nalalaman niya ang mga nangyayari? Sa loob-loob ko noon,
Bukas pupunta ako sa simbahan upang ipagdasal ang kaligtasan ni Sheena at ng iba pang nawawalang mga bata. Samantala, natapos ako sa paglilinis ng bahay bandang hapon. May isang lugar lang akong hindi nilinis, Sir Jupiter. Ang lumang aparador. Alam ko kasing doon laging pumapasok ang ahas. Ayaw ko na itong gambalain pa. Kinagabihan habang natutulog ako sa aking kwarto, naalimpungatan ako nang makarinig ng mahina ngunit malinaw na pag-awit. Napabangon ako mula sa kama nang marinig yun. Pamilyar sa akin ang kanta. Ito ay walang iba, kundi I honestly love you. Nagtaka ako kung saan ito nanggagaling. Wala naman akong kapitbahay. Sa loob-loob ko, wag naman sanang multo ang kumakanta. Bigla kong naalala ang multo sa CR ng barko. Baka nakasunod ito sa akin. Para makasigurado, bumangon ako ng tuluyan at hinanap ang pinagmulan ng tinig. Nang makalabas ako ng kwarto, napagtanto kong lumalakas na ang boses. Palagay ko galing ito sa salas. Pinuntahan ko ang lugar na yon, Sir Jupiter. Nakita kong bahagyang gumagalaw ang lumang aparador. Dito ko napatunayan na doon nang gagaling ang misteryosong ingay. Kumakalabog ito na parang may kung ano sa loob. Kahit nangingilabot ako, dahan-dahan akong lumapit. Mas lalo akong nasindak nang mapansin kong nakakandado at may kadena ang aparador. Ibig sabihin, selyadong-selyado ito. Pero bakit noon ko lang ito napansin? Nagtaka ako, paano nakakapasok ang ahas doon? Bigla akong natigilan. Huminto ang pagkalabog ng aparador. Kasabay nito, naglaho rin ang mahiwagang pag-awit. Dahil dito, bumalik na ako sa aking kwarto at sinarado ang pinto. Napatingin ako sa larawang ibinigay sa akin ni Sheena. Nagulantang ako. Parang nawala ang babae sa larawan. Kinusot ko ang aking mga mata. Nang muling tingnan ito, naroon na ulit ang dalaga. Pero may kakaiba sa kanya. Ewan ko kung dahil ba sa dilim, pero parang dumoble ang laki ng kanyang ngiti. Dahil ayokong matakot palalo, itinabi ko na lang ang litrato. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ko pa rin ito itinatapon kahit nakakatakot na. Sa totoo lang, kung hindi lang ito binigay sa akin ni Sheena, matagal ko na itong itinapon. Bukod pa roon, hindi ko pa naitatanong sa kanya kung sino ang babaeng nasa larawan. Alam kong may malaking kaugnayan ang babaeng ito sa mga misteryosong pangyayari sa aming buhay. Nainis tuloy ako sa sarili ko. Bakit hindi ko naitanong kay nanay kung may nababanggit si Sheena na kakaiba? Ipinangako ko na lang sa sarili ko na bukas ay tatawagan ko si nanay upang itanong ito. Kaya bumalik na ako sa kwarto upang matulog. Mabuti na lang, Sir Jupiter, sa kabila ng mga kababalaghang nararanasan ko, nakatulog pa rin naman ako. Kinaumagahan, iniwan ko muna ang bahay. Kinandado ko ito bago tumungo sa bayan upang matawagan si nanay. At yun nga, nang matawagan ko siya sa telepono, agad kong narinig mula sa kabilang linya ang pag-iyak niya. Sir Jupiter, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ayokong marinig ang ibabalita niya sa akin. Pero ang sabi ni nanay, hanggang ngayon hindi pa rin nila nahahanap si Sheena. Napabuntong hininga ako. Ang buong akala ko may masamang nangyari na sa kanya. Yun pala, hindi pa lang siya natatagpuan. Ibig sabihin, may pag-asa pa siyang maging ligtas. Dahil dito, pinakalma ko si nanay. Sinabi ko sa kanya, huwag siyang masyadong mag-alala. Sa halip, magtiwala lang sa Panginoon. Nararamdaman ko kasing nasa ligtas na kalagayan si Sheena. Maya-maya pa pinakausapan ko siya na ipasa ang telepono kay Darwin. Ginawa naman niya ito, kaya nakausap ko ang kapatid ko. Naitanong ko kay Darwin kung saan nakuha ni Sheena ang litrato ng babae. Ang sagot niya, nanggaling raw ito sa tomboy na nagtitinda ng sampagita. Nabigla ako, Sir Jupiter.
Kilala rin pala ng kapatid ko ang tomboy. Naitanong ko kay Darwin kung bakit ibinigay yun kay Sheena. Ang sagot niya, hindi niya alam. Hindi naman daw nagsalita ang tomboy, basta na lang inabot kay Sheena at bigla itong umalis. Dagdag pa ni Darwin, sa likod ng litrato, may nakasulat na titulo ng kanta, I Honestly Love You. Wala raw siyang alam kung paano yun naging paboritong kanta ni Sheena, basta bigla na lang niya itong kinakanta palagi. Nang matapos ang aming pag-uusap, napaisip ako, Sir Jupiter, sino kaya ang tomboy na yun? Isa rin ba siya sa dahilan ng pagkawala ni Sheena? Kinagabihan, mas lalo pang lumala ang mga kababalaghang nararanasan ko sa bahay. Siyempre, narinig ko na naman ang misteryosong pag-awit, pero hindi ko na lang yun pinansin. Ang mas labis na nagbigay sa akin ng pangamba, ang biglang pagpasok ng makakapal na usok sa bahay. Hindi ito hamog, Sir Jupiter. Alam kong galing ito sa isang siga, kaya bumangon ako at sinuri ang paligid. Pero napaisip ako, sino naman kaya ang magsisiga rito? Wala akong kapitbahay malapit sa bahay na ito. Para makasigurado, tinignan ko ang bawat sulok ng bahay at baka mamaya may nasusunog na at kumakalat na ang apoy. Ngunit wala naman akong nakita sa loob ng bahay. Ang tanging napansin ko lang ay ang pagpasok ng makapal na usok sa bintana. Ibig sabihin, nanggagaling ito sa labas. Dahil dito napilitan akong lumabas upang alamin kung saan ito nagmumula. Sa tapat ng bahay may isang malaking puno ng akasya. Napansin kong doon mismo nanggagaling ang usok. Pero ang nakakapagtaka, hindi naman nasusunog ang punong yun. Bakit may usok? Napagpasyahan kong dahan-dahang lumapit. Habang naglalakad ako, nakarinig ako ng isang kakaibang tunog. Parang may humihinga ng malalim. At nararamdaman kong ito ay nanggagaling mula sa ilalim ng lupa, Sir Jupiter. Bukod pa roon, nagsimulang lumamig ang paligid. Pero kahit malamig ang hangin, pakiramdam ko naman ay bumibigat ang katawan ko. Kinikilabutan ako, lalo na ng palakas ang narinig kong malalim na paghinga. Nang malapit na ako sa puno, doon ko natuklasan na dito nga nanggagaling ang usok. Mataba at napakataas ng punong ito, kaya kailangan ko pang umikot upang makita ang kabuuan nito. Nang makarating ako sa likuran, nawindang ako sa aking nasilayan. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Paano ba naman kasi may nakita akong isang napakalaking tao sa likod ng puno. Halos kasing lapad nito ang katawan ng akasya at halos kasing taas rin. Isa itong lalaki, mataba, maitim at nagliliwanag ang mga mata sa dilim. Bukod pa roon, may matutulis itong tenga at dito rin nanggagaling ang malalim na paghinga. Ang unang pumasok sa isip ko nang makita ito, kapre. May hawak-hawak itong malaking tabako na tila nirol yung dahon ng saging. Aalis na sana ako, tatakbo na ako palayo nang biglang magsalita ang nilalang. Aniya, alam niya kung nasaan ang kapatid ko. Sir Jupiter, biglang nawala ang takot ko. Kapag mahal ko sa buhay ang pinag-uusapan, baliwala na sa akin ang nakaambang panganib basta mailigtas ko lang si Sheena. Pero nabigla ako nang humalakhak ng malalim ang kapre. Kasabay nito unti-unting lumabo ang figura niya hanggang sa tuluyang maglaho. Dahil dito medyo nainis ako, lalo tuloy akong nag-alala para sa kapatid ko. May kinalaman din kaya ang kapre sa pagkawala ni Sheena? Ayoko na may mangyaring masama sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nasilayan ko uli ang sawa. Pumunta ito sa lumang aparador at kahit na nakasara ito, tila tumagos lang ito papasok sa loob. Doon ko na diskubre na lalo pang lumalala ang mga kababalaghang nararanasan ko. Gulong-gulo na ang isipan ko, kaya pinili ko na lang pumasok sa silid ko upang makapagpahinga. Baka kasi mabaliw pa ako sa mga pinagdadaanan ko. Kahit balot ng hiwaga ang gabing yon, nakatulog pa rin naman ako.
Pero nanaginip ako ng masama, Sir Jupiter. Nakita ko si Sheena habang naglalaro. Bigla siyang dinukot ng isang lalaki at isinakay sa itim na van. Dinala siya sa probinsya sakay ng chopper. Mukhang mayaman ang nasa likod ng sindikato. May sarili silang helicopter. Mula Maynila napunta si Sheena sa lalawigan. Dinala siya sa isang lumang bahay at saka ikinulong sa isang aparador. Sobrang sikip doon at napakadilim, kaya iyak siya ng iyak habang pinagpapawisan. Kinabukasan, maaga pa lang pakiramdam ko may humahaplos sa mukha ko. Dahil dito, nagising ako at tiningnan kung sino yun. Subalit, wala akong nakita, Sir Jupiter. Sa halip, isang malamig na hangin ang biglang lumayo. Kahit napupungas-pungas pa ako, pinili kong bumangon at lumabas ng kwarto. Nagtungo ako sa salas upang tingnan ang lumang aparador at doon kumaling nasilayan ng ahas. Pero nakakatakot ang natuklasan ko. Nanggaling pala ito sa labas ng bahay. Tumagos ito sa pintuan at mabilis na gumapang papasok sa aparador. Parang isang kaluluwa. Dito na ako nakapagpasang buksan ang aparador na yon. Kahit wala akong susi, pinilit kong sirain ito. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito masira. Kahit napalakol na ang ginamit ko. Sa palagay ko, meron niyang kakaiba roon. Dahil hindi ko ito mabuksan, tuluyan ko ng isinuko ang pagtatangka. Sa halip, nagtungo ako sa bayan upang tawagan muli si nanay. Gusto kong malaman kung natagpuan na ba si Sheena. Pero nang matawagan ko si nanay Ania, hindi pa rin natatagpuan si Sheena. Sir Jupiter, maski ako ay nanlumo nang mabatid yon. Paano ba naman ang tagal nang nawawala ni Sheena? Dagdag pa ni nanay pati si tatay nakikipagtulungan na sa mga pulis upang mahanap siya. Dagdag pa ni nanay pati si tatay ay nakikipagtulungan na sa mga pulis upang mahanap siya. Natapos na lang ang usapan namin na puro kabiguan ang napag-usapan. Nang maibaba ko na ang telepono, naghanap ako ng pritong mani. Stress reliever ko kasi ang pagngata nito at total nasa palengke ako kaya maraming mabibili. Sa wakas nakakita ako ng nagtitinda at bumili nito. Habang naglalakad ako at naghahanap ng sasakyan pauwi, nabigla ako nang may kumalabit sa akin. Nang lingunin ko, siya yung tomboy na nagbigay sa akin ng babala noong nasa Maynila pa ako. Dahil dito naitanong ko sa kanya kung bakit nandito siya sa isla. Ang tugon niya, dito talaga ang orihinal niyang tirahan. Mukhang tsamba lang daw ang aming pagkikita. Dahil doon bigla kong naalala ang litrato na ibinigay sa akin ni Sheena. Natatandaan ko kasi na sinabi ni Darwin na isang tomboy ang nagbigay nito kay Bunso. Mabuti na lang, palagi kong dala ito sa aking bulsa, Sir Jupiter. Kaya dinukot ko ang litrato at ipinakita ito sa kanya. Naitanong ko sa kanya kung bakit niya ito ibinigay kay Sheena at sino ang babae sa larawan. Ang tugon niya, mahabang kwento. Nakiusap pa siya na maupo muna kami sa isang waiting area upang doon niya ikwento ang tungkol dito. Dahil gusto kong malaman ang katotohanan, pumayag ako at naghanap kami ng pwesto. Hanggang sa ikinwento na niya ang kanyang nalalaman. Ito pala ang pangalan niya. Josefa, Sir Jupiter. Ayon sa kanya, narinig niya ang pag-uusap namin ni Aling Pipay. Nasa labas daw siya ng patahian noon at may binibili sa kabilang tindahan. Narinig niyang nire-rekomenda ako ni Aling Pipay kay Ma'am Viviana upang maging gardener. Sa mga sandaling yun, tiningnan daw ako ni Josefa habang kausap si Aling Pipay. Nagulat siya dahil kahawig ko raw si Emilio. Napakamot ako ng ulo. Naitanong ko, sino si Emilio? Ang sagot niya, siya ang amain ni Ma'am Viviana. Siya rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Ma'am Viviana, si Mariana. Matapos kasing mamatay ang ama nilang magkapatid, nag-asawa ng panibago ang kanilang ina, si Emilio. Ngunit inabuso at pinaslang ng lalaki, si Mariana. Dahil dito, hindi niya ito mapatawad. Lumipas ang panahon, namatay raw sa sakit si Emilio. Pero hindi pa raw yun sapat kay Ma'am Viviana.
Oras na may matagpuan si Viviana na kahawig ng kanyang amain, siguradong madadamay ito sa kanyang galit at pati ang pamilya nito hindi makakaligtas. Ito siguro ang dahilan kung bakit pinadukot si Sheena. Nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Jupiter. Hindi ko akalain na si Ma'am Viviana pala ang utak sa pagkawala ng kapatid ko. Biruin niyo ba naman, mula Maynila inilipad si Sheena patungo sa isla? Natanong ko tuloy kay Josefa kung bakit kakilala ni Aling Pipay si Ma'am Viviana at kung bakit pati siya ay may nalalaman tungkol sa mayamang babae. Ang sagot niya, pinsang buo ni Viviana si Aling Pipay. Alam niya na may mapagbubuntungan ng galit ang mayamang babae oras na maipadala ako sa probinsya dahil nga kamukha ko ang yumaong amain nitong si Emilio. Tiyak na may pera ring matatanggap si Aling Pipay mula sa pinsan oras na maipadala ako sa lalawigan. Dagdag pa ni Josefa, mukhang hindi ako ang unang pinag-initan ni Viviana dahil ang kapatid ko ang pinadukot niya. Siguro gusto niya muna akong pahirapan. Gustong makita akong magdusa sa labis na pag-aalala bago niya ako iligpit. Naitanong ko rin kay Josefa kung paano niya nakilala si Viviana. Ayon sa kanya, ang ina niya ay dating namasukan bilang kasambahay sa malaking bahay. Rinig na rinig daw ng kanyang ina ang usapan ni na Viviana at ng kanyang mister. Plano raw nitong maghiganti sa pagkawala ng kapatid. At kahit sino mang kahawig ni Emilio, madadamay. Bukod pa roon, ang mister ni Viviana ay kasapi sa isang malaking sindikato. Ang trabaho nila ang pagdukot ng mga bata upang kuhanan ng mga internal organs. Ang sabi pa ni Viviana sa asawa noon, magagamit nila ang sindikato upang hanapin ang mga kahawig ni Emilio. Samantala, Sir Jupiter, ang lahat ng pag-uusap na ito ay narinig lamang ng ina ni Josefa. Mula noon, nagdesisyon siyang mag-resign bilang kasambahay. Nagbigay na lang siya ng ibang dahilan para sa kanyang pag-alis at mabuti na lang pinayagan siya ng walang pag-aalangan. Natanong ko tuloy kay Josefa kung dito dinala si Sheena, bakit hindi ko siya nakita? Ang sagot niya, malamang ay nalaman na ni Viviana na kapatid ko si Sheena. Tiyak na itinago nila sa akin ang ginawa nila sa kanya. Nabanggit ko rin kay Josefa na ang sabi ni Ma'am Viviana sa akin, sa lumang bahay ako maa-assign. Pero bakit pinanatili muna nila ako ng 2 linggo sa malaking bahay? Biglang napabulala si Josefa nang marinig niya yon, subalit agad niyang hininaan ang kanyang boses. Ayon sa kanya, kaya ako pinatira muna sa malaking bahay sa halip na sa lumang bahay ay dahil doon muna dinala si Sheena. Inilipat lamang ang bata makalipas ang 2 linggo dahil yun na ang panahon ng pagtatrabaho ko sa lumang bahay. Kaya nawindang ako sa mga nalaman ko. Ang payo sa akin ni Josefa, wag na akong bumalik pa sa lumang bahay. Tiyak daw na madali akong mabibiktima ni Viviana. Mas mabuti raw kung sa kanila na lang ako tumirapan samantala habang hinahanap si Sheena. Subalit, mariin akong umiling at sinabing mananatili pa rin ako roon kahit isang araw. Kako may gusto lang akong tuklasin. Napakunot noo si Josefa at nag-usisa kung ano ang gusto kong malaman tungkol sa bahay. Dito ko napagtanto, tila wala siyang alam tungkol sa mga kababalaghang nangyayari roon. Kaya nagdahilan na lang ako at sinabing saka ko na lang ipapaliwanag. Nagpasalamat ako ng sobra sa kanyang impormasyon at sa paanyayang doon muna ako tumira. Hiningi ko na rin ang kanyang address at numero sa telepono. Ganoon din siya, hiningi ang numero ng landline at ang address ko. Bago pa kami maghiwalay, naitanong ko kay Josefa kung bakit niya binigay kay Sheena ang larawan ni Mariana at kung saan niya ito nakuha. Ang sagot niya, plano niyang magbigay ng babala kay Sheena. Ipinapaabot niya sa kanya na ibigay sa akin ang larawan at ipaliwanag ang tungkol kay Mariana. Ngunit bigla siyang nakita ni Aling Pipay, kaya hindi na siya nakapagkwento. Baka raw mabuko siya ng ale at matuklasan nito na narinig ng kanyang ina ang lihim na usapan ni na Viviana at ng asawa nito. Dagdag pa niya, hindi niya akalain na nakaalis na pala ako noon sa Maynila at narito na sa probinsya.
Ang larawan daw ay mula sa kanyang ina. Napulot ito mula kay Viviana noong namamasukan pa siya bilang kasambahay. Sa wakas nalaman ko rin ang katotohanan tungkol sa larawan. Nang makuha ko na ang numero niya sa landline at pati na rin ang address, napagpasyahan kong bumalik sa binabantayan kong bahay. Siya nga pala, nasa akin ang susi, siyempre, ako ang caretaker. Kinagabihan habang ako ay nakahiga, muli kong narinig ang mahiwagang boses. Tila kumakanta na naman ito. Kaya tumayo ako upang alamin kung saan ito nagmumula. Ngunit nang pagtayo ko, nagulat ako. Biglang nahirapan akong makakita. Para bang may apoy, para bang may makapal na usok sa harapan ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung hamog yun, pero nang hawi-hawiin ko ito gamit ang kamay ko, hindi ito natatanggal. Alam kong hindi yun mula sa kapre dahil may amoy ang usok mula sa tabako nito, pero itong nasa harapan ko, wala talagang kahit anong amoy. Naisipan kong tawagan si Josefa. Malakas ang kutob ko na naniniwala rin siya sa mga kababalaghan. Isa pa, sobrang takot na ako sa mga sandaling yun. Hindi ko kasi sigurado kung ano talaga ang nangyayari sa akin. At ang pinaka-kinakatakutan ko, ang mabulag. Agad namang sumagot si Josefa. Ang tanong pa niya bakit daw ako napatawag gayong 10 oras na ng gabi. Ipinaliwanag ko sa kanya na nakakaranas ako ng kababalaghan. Kanina lang nakarinig ako ng isang awitin na pamilyar sa akin. May kumakanta sa loob ng aparador, parang isang batang babae ang boses nito. Oo, Sir Jupiter, natukoy ko ng boses yun ng isang bata. Dagdag pa rito parang nahihirapan akong makakita. Ang sagot naman ni Josefa, mukhang ginagambala ka ng isang kaluluwa. Kanino kayang kaluluwa? Tinanong ko kung si Mariana ba yun, ang babaeng pumanaw pa noong dekada 80. May inamin sa akin si Josefa. Aniya isa siyang espiritista. 2 ang gumugulo sa akin. Si Mariana at isang hindi pa niya matukoy na kaluluwa. Dagdag pa niya hindi lumalabo ang paningin ko, sa halip may kaluluwa lamang na nakaharang sa akin. Maaari raw na si Mariana yon dahil naririnig kong paborito nitong kanta. O baka naman, yung isa pang kaluluwa na hindi pa niya natutukoy. Tinanong ko rin kung ano ang ibig sabihin ng ahas na pumapasok sa bahay. Hindi pang karaniwan. Tumatagos ito na parang multo at pumapasok sa loob ng aparador. Ang sagot ni Josefa, isa lang itong pahiwatig. Ang nakikita kong ahas ay hindi multo. Hindi rin ito basta isang hayop. Sa halip, ito ay Chinese zodiac animal ng isang kaluluwa na kasalukuyang gumagambala sa akin. Bilang payo ni Josefa, kung matatag ang kalooban ko, dapat akong magsindi ng kandila, pumunta sa madilim na lugar at humarap sa salamin. Doon ko raw makikita kung sino ang nagpaparamdam sa akin. Magtatanong pa sana ako kung totoo ba ito nang biglang maputol ang linya. Buisit! Sinubukan kong i-dial muli ang kanyang numero pero out of coverage na. Napasigaw na lang ako sa inis, bigla namang humangin ng may kalakasan, Sir Jupiter. Ang hangin ay nagmumula sa loob ng bahay. Tinatangay nito ang mga kortina, palatandaan na may multo nga sa loob ng bahay. Kahit natatakot ako, gagawin ko pa rin ang payo ni Josefa. Nagsindi ako ng kandila, humarap ako sa salamin. Nakapatagilid ang tingin ko roon nang biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Tamang sinabi ni Josefa. Sa refleksyon ng salamin may isang kaluluwa malapit sa aking mukha. Hindi ito simpleng usok. Kung titignan ng diretso parang usok lang. Pero sa refleksyon ng salamin isa pala itong kaluluwa. Nakalutang ito sa hangin. May sugat sa ulo, umaagos ang masaganang dugo, nakatirik ang mga mata at ang masaklap pa. Si Sheena ang multong yun. Nang makita ko siya sa salamin, naging malinaw na ang kanyang boses. Kinakanta niya ang I honestly love you, gaya ng palagi niyang ginagawa sa akin. Hindi ko matanggap ang tagpong yun, Sir Jupiter. Kaya nahimatay ako. Nagising na lang ako nang may tumatapik sa akin.
Pagmulat ko ng aking mga mata, bumulaga sa akin sina Sheena at Mariana. Nang sabi pa ni Sheena, Kuya, magising ka na, kakantahan pa kita. Binibigkas niya yun habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ulo. Ngunit hindi nagtagal naging mas malinaw ang aking paningin. Hindi pala sina Sheena at Mariana ang nasa harapan ko, kundi si Josefa. Namamalikmata lang pala ako. Ayon kay Josefa, nakapasok siya sa bahay dahil nakalimutan kong ilak ang pinto. Sobra raw siyang nag-alala ng maputol ang linya kagabi kaya pinuntahan niya ako. Mabuti na lang at alam niya ang address ko dahil nga nagpalitan kami ng impormasyon kahapon. Ang tagal mong natulog, sabi niya. Dagdag pa niya, tapos na. Naguguluhan ako noon at napatango. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pinaimbestigahan ni Josefa ang lumang bahay sa mga pulis. Nagtawag siya ng mga otoridad upang masuri ang lugar. Ayon sa investigasyon, doon nga ibinabagsak ang mga kinikidnap na bata sa pamumuno ni Raul, ang asawa ni Viviana. Nagpadala pa ito ng mga tauhan upang mangidnap sa Maynila at ang mga bata ay dinadala sa probinsya. Nakita rin ang aparador. Nabuksan na rin ito bilang bahagi ng investigasyon at doon natagpuan ang bahid ng dugo. Parang may ikinulong at pinahirapan na mga bata sa loob noon. Napatunayan din nakasapi sa sindikato ang mag-asawang Viviana at Raul. Ngayon, pareho na silang nakapiit sa bilangguan. Si Aling Pipay, naipagsumbong na rin siya ni Josefa sa mga pulis. Ang pulis probinsya ay nakipag-ugnayan na sa mga pulis sa Maynila tungkol dito. Tiyak tutugisin na rin siya. Ngunit, may magandang balita si Josefa. Samantala, naroon pa rin ang mga pulis, Sir Jupiter. Hiningan nila ako ng konting pahayag tungkol sa aking mga amo at pagkatapos noon, hinayaan na nila akong makaalis. Pumunta kami sa ospital. Sumama ako kay Josefa at sumakay pa kami ng tricycle papunta roon. Pagdating namin sa ospital, naggulat ako sa aking nalaman. Buhay pa pala si Sheena. Bagamat malubha ang kanyang kalagayan, wala pa siyang malay, pero sapat na yun upang makampante ako. Ayon kay Josefa, may nag-report sa mga pulis tungkol sa isang batang babae. May mga taong tumulong kay Sheena upang madala siya sa ospital. Ilang linggo na rin siyang comatose. Dagdag pa ni Josefa, maaaring nag-astral travel lang ang kaluluwa ni Sheena habang malubha ang kanyang kalagayan. Kaya siya nagpaparamdam sa akin. Dahil dito tinawagan ko agad ang aming mga magulang sa landline upang ipaalam ang kalagayan ni Sheena. Sobra silang nag-alala at sa parehong pagkakataon, sobrang natuwa dahil natagpuan na si Bunso. Hindi sila makakapunta sa probinsya, kaya pinaalalahanan na lang nila ako na bantayan si Sheena hanggang sa bumuti ang kanyang kalagayan at makauwi na kami sa Maynila. Ako at si Josefa ang nagbantay kay Sheena. Makalipas ang isang araw, isang himala ang naganap. Nagkamalay si Sheena. Sa makalawang araw, nagkwento na siya tungkol sa kanyang karanasan sa kamay ng mga kidnapper. Dinala nga raw sila ng kanyang mga kalaro sa lumang bahay at doon na nagsimula ang kanilang bangungot. Siya ang ikinulong sa aparador dahil siya lang ang pinakamaingay. Samantalang ang kanyang mga kasama ay malayang nakagalaw sa salas. Tali lang ang ginamit upang isara ang pintuan ng aparador. Hanggang sa makahanap ng tiyempo ang kanyang mga kasama, kinalag nila ang tali sa aparador hanggang sa makalabas siya. Ngunit nahuli sila ng mga nagbabantay. Pinagbabaril ng kanyang mga kasama, samantalang siya ay nakatakas at nakalabas ng bahay. Hinabol umano siya ng mga lalaki hanggang sa makalayo siya. Pero nadulas siya at nadapa. Tumama ang kanyang ulo sa isang malaking bato at hindi niya namalayan pa ang pagtakbo ng oras.
Maaring patay na ang mga kasama ni Sheena at ang kanilang mga bangkay ay inilagak sa aparador. Kaya may dugong naiwan doon. Kinuha lang daw ang mga bangkay at dinala sa kabilang lugar upang kunin na ang kanilang lamang loob. Naiyak naman si Sheena nang marinig ito at kahit ako sobrang nalungkot sa kanilang sinapit. Pinoprotektahan lang siya ni Mariana. Dagdag pa ni Josefa, dahil nga malala ang kalagayan ni Sheena, naglakbay ang kanyang kaluluwa. Pinoprotektahan lang siya ni Mariana dahil may gustong kumuha sa kanya na isang elemento. Anong nilalang na gustong kumuha sa kanya? Nausisa ko si Sheena tungkol dito at ang sagot niya, isang kapre. Sa totoo lang, galing pa raw ito sa Maynila at nakapagtatakang nasundan siya hanggang sa malayong probinsya. Siguro may lihim itong lagusan kaya hindi imposible na makarating ito sa malayong probinsya. Sumabat naman si Josefa. Aniya ang pagpaparamdam sa akin ni Mariana ay posibleng babala lang na huwag nang tumuloy sa probinsya. Kahit kapatid niya si Viviana, parang tutol ito sa masamang ginagawa niya. Yun ay ang paghihiganti. Natanong ko naman si Sheena tungkol kay Mariana. Ang tugon niya, wala siyang maalala. Sumabat ulit si Josefa. Aniya, natural lang yon. Ang paglalakbay ng kanyang kaluluwa ay parang panaginip. Kapag nagising, makakalimutan na ito. Samantala, ilang araw pang na-confine sa ospital si Sheena bago siya nakalabas. Tumira kami ng isang araw kay Josefa dahil nakabili na kami ng tiket pabalik sa Maynila. Hanggang sa nagpaalam na rin kami kay Josefa. Nagbigay pa siya ng proteksyon kay Sheena, isa itong pangil ng kidlat o anting-anting upang hindi na siya malapitan pa ng kapre. Nang makabalik kami sa Maynila, sinalubong kami ng yakap ni nanay at tatay. Kapwa sila umiiyak sa labis na saya dahil sa wakas, ligtas na kami. Samantala, malungkot naming ibinalita sa mga magulang ng kalaro ni Sheena ang nangyari sa kanilang mga anak. Siyempre, sobra silang nagtangis, pero wala na kaming magagawa. Pareho lang namang nabiktima ang mga mahal namin sa buhay. Ang kaibahan lang, nakaligtas si Sheena. Hindi ko na maalala, Sir Jupiter, kung paano nila kinuha ang bangkay ng kanilang mga anak mula sa probinsya. Sa ngayon, nagkatuluyan kami ni Josefa. Nagbalik kasi siya sa Maynila noon at nakipagkita sa akin. Ang pagbubulgar pa niya, hindi talaga siya tomboy. Nagpanggap lang siya upang hindi siya mamukhaan noon ni Aling Pipay. Ngayon na nakakulong na ito, wala nang dahilan upang itago niya ang kanyang tunay na kasarian. May mga anak na kami ngayon, Sir Jupiter, at may maganda pang trabaho. Nagpatuloy kasi kami sa pag-aaral noon, kaya kahit papaano naging maganda ang aming trabaho. Samantala, sina Darwin at Sheena ay binata at dalaga na. Kumakanta pa rin si Sheena, ngunit nagbago na ang pangarap niya sa buhay. Kapwa na rin silang mga profesional. Minsan, tinanong ko si Josefa, paano mo nagawa yung pagsasalita noon habang may customer ka sa pagtitinda ng sampagita? Hindi ako makapaniwala sa sagot niya. Hindi ako ang nagsalita, kundi ang kakambal ko nakakamatay lang noon. Aniya, binabantayan daw siya nito. Doon ko nalaman na may kakambal pala si Josefa. Natanong ko naman si Sheena kung bakit naging paborito niya noon ang kantang I Honestly Love You. Ang tugon niya, kinakantahan ako ng isang babae sa aking panaginip. Kahali-hali na raw ang boses nito kaya naging idolo niya. Alam kong si Mariana iyon. Siya nga pala, iniwan ko ang litrato niya sa lumang bahay bago kami umalis sa probinsya. Mula noon, hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Siguro nakatawid na siya sa kabilang buhay.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Jonathan.